Ipinroklama na ang mga nanalong party list maliban sa dalawa na may nakabimbing kaso sa COMELEC. Kung ilang upuan sa Kamara ang nakuha nila, alamin natin sa live na pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, nanumpa na nga po ngayong araw ang mga party list organizations na nagtagumpay nitong nagdaang eleksyon. Pero dalawa pong party list organization ang hindi nakapanumpa dahil meron po silang nakabimbing kaso sa COMELEC. Anim na po tatlong slots ang pupunuin ng party list organization sa House of Representatives. Kabilang sila sa 20% ng kabuang bilang ng miyembro ng Kamara alinsunod sa Party List System Act. Bibigyan ng isang pwesto sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng 2% ng kabuang bilang ng mga boto. Pero madaragdagan ang bilang ng pwestong ibibigay sa kanila kapag nakakuha sila ng mahigit sa 2% ng kabuang boto. May formula na sinusunod dito. Ayon sa National Board of Canvassers, ang Akbayan, Duterte Youth, Tingog Party List na nanguna sa may mga pinakamaraming boto, makakakuha ng tig-3 upuan sa Kamara. Ang sumunod na 3 party list sa ranking, na 4-piece, ACT-CIS at Ako Bicol Party List, may tig-2 upuan. Ang 48 na natirang party list makakakuha naman ng tig-1 pwesto. Ang party list ay mekanismo para sa proportional representation para maging kabahagi ng paggawa at pagpapatupad ng batas ang mga marginalized at underrepresented na sektor, organisasyon at partido. Pero may 2 party list groups na nanalo na hindi pinroklama ngayong araw, ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay dahil may mga nakabinbin pa silang kaso na dapat maresolba. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these 2 party lists, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won but suspended ang proclamation. Hindi na inimbita ng NBOC ang 2 party list group sa proklamasyon. Ang pinadala sa kanila ang mismong desisyon ng NBOC. Ang Duterte Youth Party List, ko-questionin sa Korte Suprema ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Giit nila, hindi raw nila kasalanan na hindi binasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na raw nilang sinagot ang kasong malinaw daw na pangharas lang. Ang Bagong Henerasyon Party List naman, tinawag na paglabag sa saligang batas ang suspensyon sa kanilang proklamasyon. Handa raw nilang harapin ang anumang reklamo kahit kailan at kahit saan. Pero paano ito gagawin kung hindi nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo? Naghain na raw ang Bagong Henerasyon Party List ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Sabay ding igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Mel, sa ngayon ay sinabi po ng COMELEC na mamadiliin nila, reresolbahin nila yung kaso ng 2 party list organization para sa ganon ay matapos na ito bago yung pagsisimula ng termino ng mga babatas sa June 30. At ngayon din pong hapon ay nagbigay ng talumpati si Chairman Garcia sa harap mismo ng party list organization at siya po ay nanawagan ng reforma o pagbabago para mapaganda pa yung party list system sa bansa. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa National Board of Canvassers Canvassing Center at balik muna sa inyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.